And together we have various media present today. So without further ado, we now give the floor to Asek Lacanila. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, nagpapasalamat ako sa oras na binigay ninyo. Ang pag-usapan natin ngayon, unang-una yung sitwasyon natin, lalo na yung binigyan namin ng show cause order kahapon, number 1, yung nag-viral na luxury vehicle na yung may driver na nanakit, na opisyal ng gobyerno yung sakay. Nagpalabas kami ng show cause order kahapon regarding dyan. At nagbibigay ako ng within the day para isurrender nila yung sasakyan at yung driver dito sa LTO main office. Considering na alam natin lahat na maraming violation na na-violate yung sasakyan at driver pagmayari ng sasakyan. So, binibigyan ko siya ng maghapon ngayon na para isurrender dito yung sasakyan at yung driver. Okay? Wag nilang antayin na magkaroon ako ng drastic na desisyon regarding dito. So, kaya maghapon lang ang binibigay ko. Okay. Number 2, sinosuspend ko, suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Sa akin, personally, marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary, isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda, tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya? Eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap 'yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat diyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer ang may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo na huwag pahirapan ng taong bayan, tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinususpend ko muna yan. Balikan ko yung unang sinabi ko regarding dun sa viral video. Isang marching orders ng ating Pangulo na sumunod tayo sa batas. Pag mayroong mali, regardless na ano ang status natin sa buhay, sumunod tayo. Nung unang akong maupo dito, in-interview ako ng media, pinadiinan ko na totoong hulihan ito. Ibig sabihin, totoong hulihan, yung hindi yung mga maliliit ang pagtutuunan ng pansin, kung hindi yung mga may mali na kahit na mga luxury vehicles pa yan na involved. So, maghihigpit tayo dyan. Kaya mahilinaw ang marching orders sa atin na bigyan ng mabigat na aksyon itong pangyayaring ito. Kaya binibigyan ko siya na maghapon para isurrender yung sasakyan at yung driver dito. Okay? Pangatlo, yung suspension ng VDM 2025-4665 o ito yung mabilis, yung rehistro, yung same day release ng dokumento. Una, maganda yung intensyon, pero hindi practical. Bakit? Mahirap ipatupad lalo na sa probinsya at malalayong lugar. Hindi makatarungan na LTO ay pinapasa natin yung responsibilidad sa mga pribadong negosyo. So ayusin muna natin yan. So temporary, sinususpend ko yung October 15. Kasi merong konting problema doon eh. Kahit magkaroon ng konting aberya,
pagpo-process nun pupunta sa manual. Yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi magkakaroon ng mga problema doon. Isa na dyan, paano pagka nagkaroon ng delay o taong bayan yung magsasakripisyo kasi madedelay yung plates nila. Tsaka maraming lugar na may mga downtime na LTO na IT system. Kaya talagang may risk na magkaroon ng delay. So, in the meantime, isususpend ko muna para may ayos natin. Pero it doesn't mean na hindi natin itutuloy. Okay? Pangalawa, balikan ko yung suspension of plates. Although sinususpend ko yung plates, hindi ibig sabihin walang huhulihin na mga nagva-violate. Ano ang nagva-violate? Alam naman natin na merong iba na may plaka na, especially, nakita ko nga, mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit, nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate. Dahil sa porma-porma, hulihin yan. Pangalawa, yung mga kababayan natin na wala naman pa talagang plaka, wag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Pero yun nga sinabi ko, pansamantala, isususpend ko muna yon. Pero make sure na may dala-dala kayong authorization galing sa LTO. Pangatlo, nire-recall ko yung regional director ng Region 2 balik sa central office. Kasi alam natin lahat, nagkaroon ng reports, entrapment operation regarding dun sa mga personnel sa Region 2 na na-involved sa corruption. That was last month, if I'm not mistaken. Supposed to be, dapat recall ang regional director kasi command responsibility yan. So, nire-recall natin ang regional director back to the central office. So, ano pa ba? Kung nakita ninyo, naglabas ako nung Friday ng 7-point agenda. Una, mahigpit natin ipatutupad yung zero corruption at zero non-appearance policy. Okay? Alam naman natin lahat na merong mga PETC, PMVIC na gumagawa ng kalokohan sa non-appearance. Okay? Mahigiging mahigpit ako sa ganyan. Ini-encourage ko yung mga legitimate na PETC, PMVIC na i-report nila yung mga gumagawa ng ganyan, ng non-appearance para may ayos natin. Kasi hindi ko ito tolerate yung mga ganyang mga kalokohan sa negosyo. Kung kailangan isara ka agad. Kasi hindi tayo uusad eh. Kung wala tayong disiplina, hindi tayo uusad. So kailangan disiplina lalo na sa ganyan. Kagaya din dun sa viral video, walang disiplina eh. Kaya nila ginawa yun eh. So kailangan importante yung disiplina. Pangalawa, yung totoong serbisyo, wag negosyo. Ang isang marching order ng ating Pangulo, pagaanin natin ang buhay ng bawat Pilipino na nagtatransact sa LTO. Hindi yung lalagyan natin ng mga dagdag pahirap sa kanila para mahirapan sila, pero sa suma total, nagiging negosyo. Hindi ganon. Yan ang pangalawang priority natin na binili ng ating Pangulo at ni Secretary Banoy Lopez. Pangatlo, aalisin natin yung mga hindi kailangang proseso. Gaya na nasabi ko nung una, maraming mga proseso na mga pinadagdag. Lahat tayo nagmamaneho dito. Alam natin ba't nagkaganon? Ang daming mga proseso na hindi naman kailangan, dinagdag nila. Yan ang number one na, yan din, isa sa 7-point agenda ko na dapat alisin yung mga hindi na kinakailangang proseso na nagpapahirap sa tao. Ika-apat, tatanggalin natin yung walang saysay na gastusin. Alam natin, ang daming mga charges, kinarga, ang daming mga na pampahirap.
sa atin, maraming kababayan sa atin nakakaluwag sa buhay, hindi niraramdaman. Pero yung maliit, hindi nila, ang masa, hindi nila mabigat para sa kanila yan. Kaya yan ang dapat na, yan ang isang gusto kong i-priority kasi pampahirap yun eh. So yun nga, dapat alisin. Ikalima, isusulong yung digitalization ng ating bansa sa ibang ahensya ng gobyerno, kagaya ng Bureau of Customs. Alam naman natin, may problema laging yung nangyari dun sa mga luxury vehicles na involved sa mga mga maling proseso. Kung naka-integrate ang Bureau of Customs at ang Land Transportation Office, maiiwasan natin yung mga ganyang mga smuggling at maling ginagawa. Dagdag ko pa, seryoso ako regarding sa investigation ng mga luxury vehicles. Hindi lang, kung natatandaan nyo, pati yung Bugatti noon, bubuhayin ko yung kaso niyan at hindi lang yan. Alam kong maraming kasunod yan na mga pinagpapasok nila na alanganin. Ika-anim, mahigpit na ipapatupad natin yung walang areglo na polisiya. Hindi ko hahayaan na gawin pa rin nila yung ginagawa nila na areglo-areglo system, pera-pera system. Tigil-tigilan nila yan. Ha? Hindi ako lalambutan yung mga ganyang mga bagay. Alam naman natin na pampahirap yan. Kaya nagkakaroon ng problema, dahil kaya nilang areglohin. Ngayon, iba na ang sistema. Ikapito, ito very important. Yung road safety. Huwag nating kalimutan, mataas yung road crashes natin. Bakit? May kakabit na corruption. Kaya yung pagkuha ng mga lisensya na hindi naman dapat mabigyan ng tamang lisensya, hindi dumaan sa proseso, ano nangyayari? Nagkakaroon ng road crashes na ilan ang nagiging casualties. Tingnan natin yun eh. Hindi yung basta sa lisensya lang eh. Yung nagiging pinsala dahil sa naging ginagawa nilang pagluluwag sa pagbibigay ng lisensya dahil sa corruption, yan ang ikapitong priority na dapat nating pagtuunan. So, yun lamang po. Balikan ko yung una. Binibigyan ko maghapon yung registered owner at driver ng viral sasakyan ng government official na gumagamit ng blinker, wangwang, at saka protocol plate na isurrender niya yung kanyang sasakyan within the day. Bibigyan ko lang within the day. Okay? Yung mga wangwang naman, malinaw naman ang direktiba ng ating Pangulo dyan nung unang-una pa lang at meron tayong Admin Order AO18 regarding dyan. Meron lang naman na mga qualified na ahensya na dapat gumagamit niyan, hindi individual o government official. Kaya pinaalala ko, kahapon lang nakasalubong ako, taga Batangas ako eh. Nasalubong ko linggong-linggo, naka-blinker, walang plaka. So pansamantala ako muna ho ang uupo sa enforcement para siguraduhin na ma-implement talaga yung ganyan. So, yun lamang po. I-open ko po muna sa mga katanungan sa inyo. Good morning. Before opening the floor for questions, please observe the following House rules. Kindly wait for ASEC Lacanilao to finish explaining before asking questions. Please raise your hand and state your name and the media organization you represent before asking your question. Keep your questions clear and concise and directly related to the topic being discussed. Thank you. First question, please. Yes, sir. Good morning, ASEC. Bernard Ferrer, PTV4. Sir, regarding dun sa plaka, soundbite lang, sir. Sino po yung registered owner ng sasakyan ng government official po na pinapatungkulan ninyo? Wait.
Yung registered owner, I forgot the name, company Stanwich, ano ba? Akin na, basta. Ayan. Stanwich Philippines Inc. Sila yung registered owner nung sasakyan. Nag-submit na po ba or nagbigay na po ba ng paliwanag yung government official na sangkot sa insidente? As of now, sa amin sa LTO, wala. Kaya binibigyan ko sila ng maghapon kasi within our powers yung sasakyan at driver eh. Binibigyan ko na maghapon para isurrender yung sasakyan para mas malaliman natin maimbestigahan ito. And sir, ngayong araw po naglabas na po ng kautusan si Secretary Banoy Lopez na recall na yung paggamit ng protocol plates ng mga officials from DOTR. Ano pong maging hakbang dito ng LTO on the enforcement side? Yes. Sa enforcement side, unang-una, yung mga sa amin sa DOTR, lahat ng mga official ng DOTR, recall na lahat ng mga protocol plates. Ngayon, sa sa DOTR. Ako, ang idadagdag ko lang sana, yung mga may napansin kasi ako na mga gumagamit na mga protocol plates na, ano ba ang termino doon? Parang replica o ano ng protocol plates. Medyo mahigpit ako dyan. Pagka nakakita kami, yan sinaano ko sa law enforcement natin, yung mga plaka na hindi authorized, kahit protocol plates, temporary protocol plates, hindi allowed yan. Huli yan. Pag pinag-aaralan namin ngayon sa legal kung paano i-impound yung mga ganyan. So another crackdown operation to, sir. Kasi during the time of Pinoy, pinagbawal na po yung paggamit ng wangwang and yung mga plaka, the protocol plate. Yung protocol plates, naglabas si Secretary Banoy for DOTR. Okay? Yun yung sa amin, pinagbabawal talaga. Sa lahat ng aming opisyal ng DOTR, pinagbabawal yung protocol plates. And last na lang, ASEC. Sir, kumusta yung status ng plaka and then yung distribution nito sa mga regional offices? Maganda yung tanong mo. Okay. Sa ngayon, ipapa-audit ko lahat ng plaka para malaman natin kung anong sitwasyon. Isang nagiging dahilan natin, lahat ng problema dyan, yung pagdating sa plates, alam na mga kababayan natin yan, may plaka pero nahihirapan yung delivery. Pag-aaralan natin ngayon, i-check ko within the day hanggang bukas kung saan nagkaroon ng problema. Kung ang naging problema sa courier at ginawang iilan lang ang courier, pag-aaralan ng legal kung paano i-open yan para may ayos natin kasi doon nagkakaroon ng delays. Questions? Anyone from the floor? Yes, sir. Sir Marcos Ordobringas po from Net25. Allowed pa rin po ba ipagamit dun sa mga walang plaka yung temporary plate na ginagamit po nung iba pa sa ngayon? Dahil sinususpend ko yung November 1, allowed yan. Kailangan lang meron kayong authorization galing LTO. Kung wala kayong authorization, huli kayo. Pero gawa natin ng paraan, sinasabi ko nga sa mga kababayan natin, kumuha kayo ng mga authorization galing sa LTO. Kaya sinususpend ko muna yung November 1 para mas maisaayos natin. Apo. Sir Marcos, follow up, yung sa mga dealer, kasi ang kadalasang nagiging problem ng mga motorista, yung mga bumili ng sasakyan or motor, ang tagal i-release nung papeles or plaka kahit alam naman po natin ba, mabilis na po, nasa kanila na yung mga papers at yung plaka. Ano po yung parang gagawin natin para at least maano sila na totoo yan, kasi ang nangyayari, sa totoo lang, merong mga dealer na iniipon nila by batch, kaya ang tagal bago ibigay sa tao. Hindi kasalanan ng tao, tapos ipe-penalize natin ng tag tapos iniipon. Yun yung sinasabi ko kanina, na tinitingnan natin kung nasaan yung problema. Nasa dealer ba o nasa amin? Kaya chine-check ko ngayon, kasi first day ko ngayon,
kung papaano natin masiguro na ano pa yung mga dapat gawin ng mga dealer o iutos, gawan natin ng memo para lang mapilitan na i-release yung mga plaka na para hindi naiipon sa mga dealer. Thank you po, sir. From this side, yes, sir. Ng Rose question, Sir Lacalino. Question po, Sir. State your name, sir, please. Fred Salcedo po, DWRB, News and Public Affairs. Sir, tatanong ko lang po, nababanggit nyo kanina, yung mga walang kaparangan na paglalagay ng kung ano-ano in-input nila na karagdagang gastos. Pwede mo ba paki-mention mo kung alin to? Kasi meron tayong bago ka makakuha ng lisensya, mag-i-schooling ka ng driving, no, which is parang hindi naman applicable dun sa natin dahil napakalaki ng binabayaran at sinasagot po yan ng isang applicant ng license. Totoo po yan. Actually, may bibigay ako ng isang example na pag-usapan po namin ni Secretary Banoy, Secretary Lopez, regarding unang-una yung yung driving, yung TDC, yung theoretical driving course na nagsisingil para sa student. Naalala natin nung araw ang binabayaran yung student permit lang, mag-e-exam ka sa LTO. Tsaka ka ngayon mag-aaral, mag-drive. Bakit na hindi ka pa marunong maneho, kukuha ka na ng dagdag na bayad na TDC, tsaka ka magbabayad ng 250. Yung proseso na yun, pagdadagdag, pampahirap yon. Pero, sabi ko nga kanina, pag-aaralan ko yung legalities niyan, i-consult ko sa DOTR, sa ating secretary, kung papaano natin matanggal yung mga ganyan na unnecessary. Kasi pampahirap po yun eh. Sir, mag-e-effect na to today? No, kagaya nga na sabi ko, first day ko po ngayon, hindi ko pa nakakausap ang legal. So mag-uusap kami ng legal. Pero initially, nag-usap kami ni Sec Banoy, Sec Lopez, ayaw rin niya, hindi siya pabor dun sa mga pampahirap na additional charges na yan. So gagawa natin sa lalong madaling panahon para maalis natin yung mga ganyan na dagdag gastos. Sir, isa pa para napapansin ko itong LTO walang action center para dun sa ating mga kliyente para pagka may mga reklamo, direkta pong nai-inform yung ating ahensya. Oo, tama po kayo dyan. Actually, meron ho akong isang gustong idagdag na programa. Mag-create ako ng special concerns and other priority engagements para sa LTO. Tapos siguraduhin natin na kasi marami tayong kababayan na talagang may reklamo. Bago pa ako pumasok dito, nag-aral ako mabuti kung paano, kung ano talaga yung current na problema natin. Meron eh. So, marami nagsasabi, walang problema, meron. Alam natin sa sarili natin, nakikita natin sa social media na meron. Kaya nandito tayo para ayusin. Malinaw po yung directives ng ating Pangulo at ni Secretary Banoy na linisin natin, ayusin natin. Huwag pahirapan yung tao. Magandang umaga po, Sec. Jimmy Mendoza po sa Internet Media House Express Internet TV Radio sa Pilipinas. Sir, nabanggit niyo po sa tindi ng traffic natin ngayon sa buong langsangan sa Metro Manila. May hotline number ba ho tayo para isuplong yung mga nag-biblinker saka nag-wawangwang sa kalsada para makalusot lang sa trapiko? Opo, kagaya ho ng nabanggit ko kanina, meron lang at sinusunod tayong EOAO na sino lang yung mga dapat na gumamit niyan. Maliwanag naman po yun. Yung mga hindi authorized na gumamit niyan, tigil-tigilan nyo na ngayon. Okay, yung mga kababayan naman natin na nakakita niyan sa mga hindi autorisadong tao, lalong-lalo na yung mga civilian, very active na yung social media ngayon. Video nila, isumbong nila sa LTO, a-action na natin yan. Kasi hindi man namin sila nahuli kaagad na aktong yon, makakuha kami na maayos na ebidensya, talagang tutuloyan namin yung mga yan. Sir, allow din ba ho mag-escort ang mga miyembro ng MMDA kahit sa mga private at ibang government? Pinapayagan niyo ba ho mag-escort ang MMDA? Madalas ho sila yung nakikita sa kalsada nag-escort. Sa totoo lang, yung pag-escort ng MMDA, hindi naman kami ang ng MMDA.
So nasa sa kanila yan. Sa amin kasi yung deputization lang naman kung may mga yung paghuhuli. Pero pagdating sa kanila, meron tayong MMDA chairman, yung ating MMDA chairman ang magre-reprimand sa mga ganyan. Sir, kasi lang po, baka gusto niyo magbigay ng mabala doon sa mga gumagamit ng wangwang at blinker at announcement niyo rin sa mga publiko kung saan sila magre-report. Sa totoo lang ho, hindi gusto ng Pangulo yung mga gumagamit ng ganyan ng wangwang. Galing ako sa Office of the President, halos 1 taon ako naging special envoy, mahigpit ang direktiba sa amin na walang gagamit kahit yung mga opisyal na talagang nasa Office of the President. Kaya maging babala ito dun sa mga ibang mga gumagamit na unauthorized na tigilan nyo na yung paggamit ng blinker kasi mag-uumpisa kami, magkakaroon akong direktiba sa enforcement na paghuhulihin yung hindi authorized. Maliwanag naman kung sino naman yung authorized, yung hindi authorized, hulihan yan. So, lalong-lalo na yung mga civilian na hindi authorized na gumagamit niyan. Magandang umaga po, ASEC Ed Tano ng 98.3 FM. Sir, sabi mo kanina, ganito kayo sa mga anti-corrupt, no? Sir, wala na ba ho kaming makikitang picture ngayon, simula ngayon, na sa iyong pamumuno, wala na ho ba kaming makikitang picture doon sa mga opisina ng LTO sapagkat ang dami yung picture doon eh. Nakatago, akala mo mga sniper, sir. Totoo kayo dyan. Kanina lang, bago ko pumasok, first day ko, nakakita ko sa labas eh. Kaya, nagkakaway-kaway. Dumating ko ako dito alas 6 ng umaga. As early as 6 a.m. meron. So yan ang tigilan na din. So kailangan maging seryoso naman tayo. Hindi yung puro pangpapogi lang. Kailangan kapag utos, gawin natin. Talagang kaya nga lahat ng mga district office, regional office, ibababa ko yan na yung mga fixer, tigilan ninyo. Okay? Kapag hindi tumigil, hulihin na. Okay? Sir, meron ho bang katotohanan na 68 ho na empleyado nyo ang nasa bayaran ngayon ang tinanggal ho ninyo dahil ho sa korupsyon? Okay, yung 68 hindi ko inabutan. That was last admin ng LTO. Titingnan natin, yung mga involved sa corruption talaga, hindi na dapat nagtatagal yon. So dapat yung mga empleyado, mga karamihan dyan, mga JO pa, lahat yon alisin na. Ngayon, yung programa ngayon, hindi lang dahil doon sa mga JO, pati yung mga opisyal. Kaya nga nire-recall ko yung regional director ng Region 2 kasi command responsibility niya yun eh. Bakit hindi siya na-recall the same day? Kaya sa amin, pagka may ganyan, na may issue ka kaagad na ginawa mo ng tao mo, command responsibility, antimano dapat recall ka for investigation. Sir, meron ho ba kayong inulaan na oras sa inyong mga enforcer kung saan lang ho sila itatalaga? Kung saan ho sila nakapwesto sapagkat ating gabi na meron pa ho na sa ilalim ng puno ng mga LTO enforcer na nagtatago, sir. Yan pa isa, no? Nagbilin ako, kaya nga ho pansamantala, ako muna ho ang uupo sa enforcement. Tagilan din nila yung mga pag-iikot sa mga terminal at alam naman natin kung ano ang agenda dyan. Stricto tayo sa ganyang mga kalokohan. Kaya binibigyan ko sila ng tsansa na itigilan nila kasi kung hindi, mapipilitan akong talagang kasuhan sila, hulihin. Next question, ma'am. Yes po. Microphone. Meron akong kay Deo. Dalawa na lang. Chief, good morning po. Just Ignacio po ng Billionaire News Channel. Chief, tanong ko lang po, do we have any plans para po makipagdialogo sa mga transport groups? And ano po ang ating plano sa kanila? And yung kung nagkaroon na rin po ba tayo ng dialogo sa kanila? Dahil ngayong araw po, nagkasapo ng tigil pasada ang Manibela. Hindi, sa totoo lang, may yung mga concerns ng transports group pertaining to LTO, which is registration, renewal, kakausapin natin sila kasi the rest naman, ibang opisina naman ang may hawak. Pero nagkaroon ako ng, sabi ko nga sa mga staff ko, gagawan ko ng dialogo lahat sa transport group, tsaka sa mga motorista, yung mga private groups, yung mga motor, na para makuha natin kung ano talaga yung mga problema nila na may address natin ng mabilis. Last question, please. Yes, ma'am.
Microphone. Si ma'am po. Good morning. Hello po. Hello. Hello po. Good morning. Dayan Sampang po from Inquirer. My question po is for the record. Ano po yung kakahinatnan nung driver po dun sa viral na incident po sa Teresa Rizal? Ano pong gagawin ng LTO to? Sa ngayon, ang na-receive ko na information, hindi ko pa naman na-check ng mabuti, revoke yung license niya. Pero I need to verify kung anong naging status, ano naging action nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, kailangan yung pinakamabigat na parusang bigay natin kasi unang-una, minor yung ginawa niya, kahit hindi minor, mali yun. Pero masyado naman atang abusado. Kaya yun nga sinasabi ko, yung disiplina eh. Wala na kasi silang disiplina kaya ginagawa nila yan. Kaya kagaya rin nung nangyari sa Katipunan. Okay. Last na po. Sige, isa na lang po. May interview isa pa na kasi lang akong po. isa. Sorry, pero pwede naman ako magpa-unlock after. Sir Alan Gatos po from GMA DCWB. Tanong ko lang sir, magkakaroon ba ng reorganization within LTO sa pag-upo ninyo at ano yung mga ine-expect na mangyayari sa mga magkakaroon ba ng sikap down to the down level up to the regional director pati dito sa central office ngayong napwesto kayo? Sa ngayon ho, sa totoo lang, ang magiging action natin, evidence-based. I-check natin lahat ng opisyal. Okay, i-check natin lahat para may saayos natin. Kaya lang, kailangan itingnan natin yung ebidensya. Kaya nga ngayon, nagre-recall ako ng regional director kasi personal ko inimbestigahan eh. Yun kaya Antimano, inire-recall ko siya. So, isang mensahe din ito doon sa mga tao kasi may mga tao na mahilig gumamit ng pangalan ko at maggamit ng picture, hindi namin inaalaw yan. Mas tutuluyan namin kayo kapag kayo ginawa nyo yan. Huwag nyo hayaang gawin ko kayong accomplishment sa ginagawa nyo yan. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Asek Lacanilao. This concludes our press conference. Thank Maraming you. salamat po. Thank you, sir.